Magandang araw po sa inyo. Sa iba po ay magandang gabi, sa iba naman ay magandang tanghali. Ako po si Madam Mamay, ang inyong tarot guide. Sana doon sa mga makaka-resonate ha. Itong reading na ito, sana makaka-resonate. No? Pag hindi naka-resonate, sa iba na lang. No? Marami tayong mga video na i-upload. Matatanggap ka ba ng pamilya ng person mo? Ito sa mga single, no? Sa mga single na may mga parang bago, no? Bagong sa mga single na bagong may karelasyon, sa mga bagong mag-asawa, no? Bagong mag-asawa na bago pa lang. Natatanggap ka ba ng pamilya ng person mo? Ito na po. The Hierophant, no? Nine of Swords. Three of Cups. Eight of Swords, Page of Swords, at saka King of Wands. Ito na, itong The Hierophant, no? Ito ay symbolizing ng kasal, no? Kasal, karelasyon, o bagong may relasyon, bagong magka-live-in, no? Ito yung mga ito yung card nun ha, na nagpapakita ito ng ng pag-iisang dibdib, pagsasama, tradisyon, no? Yung tradisyon na pwedeng maging pangarap nyo, maging totoo, no? At dito nakikita natin ha, ng mga seryosong usapin to, no? Seryosong usapin sa iba naman iniiwasang usapin. No, dito no nakikita natin ang energy na to, no, na parang may mga tao dito na parang umiiwas sa responsibilidad, no, sa mabigat na obligasyon, no, at yung iba naman ay panimula, no, parang pang-welcome sa bagong mag-asawa, sa mga bagong magka-live-in, o yung makikipisan sa pamilya, no. At ito ay na-welcome sa lahat ng gender ha. Dito nakikita ko rin ha, dito sa may Nine of Swords, no, na ito'y hindi magiging madali, no? Hindi magiging madali kasi may mga sitwasyon dito na parang nahihirapan, no? Nahihirapang mag-adjust, no? Parang ayaw ng iba, no? Ayaw ng pamilya, hindi boto sa'yo, no? At parang mas maraming opinion, no? Yung mga pwede mong matanggap dito ha sa Nine of Swords, no? At pinapakita rin dito, no, na parang andoon yung takot at pag-aalala mo na parang hindi ka nakakuha ng boto, no, sa pamilya, no? Sa pamilya ng iyong person, no? Kaya alam mo yung feelings na parang others ka sa kanila, no? Parang hindi ka belong doon sa pamilya na yon. At iyon yung mga bagay na parang nahihirapan kang i-adjust ang sarili mo doon sa paligid na yon ha. At nagdadala ito sa iyo, no, ng takot kasi natatakot ka na mamaya maging separate ang pakikisama sa iyo, o hindi ka nila kausapin o tratuhin ka nilang hindi tama, no? Ito yung mga emosyon na nakikita natin ha. Pero mas lamang dito yung pag-aalala, no? Pag-aalala na hindi ka welcome sa pamilya, no? At sinamahan pa ito ng Three of Cups, na dito, no, kailangan mo dito ng mahaba-habang pasensya kasi makakaranas ka dito ng nung parang hindi ka nila itatrato ng maayos, no? Parang pag dumating ka sa pamilya nila, sa buhay nila, no, titignan ka lang, no? Parang walang welcome, no?
At doon magkakaroon ka ng isolation feelings, no? Parang feeling mo, pinipiga ka, no? Parang kang nalulusaw na kandila doon sa pakikisama na yun, no? At parang andun yung pag-iwas nila sa'yo, pinaparamdam nilang hindi ka nila gusto doon sa person mo, no? Dahil sa siguro may nakaraan ka, no? Kasi parang may nakikita rin tayo ditong mga past na energy na mula sa'yo, no? Parang natatakot ka rin na malaman nila, no, yung past mo, no. Ang ilan sa inyo dito ano naman single, no. Pero ang mas marami akong naaamoy, nakikita, no, na parang yung iba sa inyo may mga may mga past relationship na may mga anak, no. May mga anak na parang hindi tanggap ng pamilya kasi single yung person niyo, no. At yun yung mga nagkakaroon ka ng judgment, no, na parang ang dami naman yan, bakit siya, no? Bakit hindi siya? Bakit siya pa, no? Ganun, ganyan, no? Ito yung mga emosyon na to na kahit mismo sa harapan mo ay naririnig mo yung mga usapin na yun, no? Yung mga kanilang mga pahayag, opinion, no? Yung mga opinion nila ay ipinaparamdam sa iyo, no? Kaya yun yung mga parang yung inaasahan mo sa kanila na maging masaya, no? Parang sabi mo, ito na yung pamilyang para sa'yo, pero nagkamali, no? Dahil hindi po natuloy, no? Parang nabasag yung expectation mo sa kanila na tatanggapin ka nila. Kaya ngayon, nagkakaroon ng paglayo, no? Nararamdaman natin yung emosyon mo na andun yung pagluha, andun yung parang gusto mo na lang umalis dun sa sitwasyon na yun para lang matakasan yung pakikitungo sa'yo. Dito, no, sa Eight of Swords, no, ito pa rin yung parang ito yung emosyon na parang gusto mong umalis, no. Kung pwede lang na umalis ka, no, pwede. Kasi ang ilan dito sa inyo, no, parang medyo yung iba buntis, ha, yung iba naman malaya naman, no, ibig sabihin walang baby, no. Yung iba may baby, ha, yung iba may mga daladalang pamilya din, ha, na tinanggap ni person, no? Pero si person tinanggap ka, pero yung pamilya andoon yung parang maraming challenge, no? Maraming challenge, maraming hindi pinapakitang na pakikitungo sa iyo, yung maling pamamaraan, no? At ayun yung parang gusto mong takasan, no? At gusto mong magkaroon ng freedom doon dahil sa sitwasyon na yun, no? At ito naman si Page of Swords, no, na sa ngayon sinasabi lang na ikaw yung mag-a-adjust, no, dahil mas mahal mo si person mo at yun yung mga bagay na talagang gusto mong intindihin na lang, no, dahil pag hindi mo kasi inintindi, no, parang feeling mo ikaw yung malulugi, ikaw yung mawawalan, hindi kakayanin wala si person sa tabi, no, hindi kakayanin na si person wala sa'yo. Kaya parang mas tatanggapin mo na lang yung ganong pakikitungo, no? Kaysa mawala ka sa buhay ni person. Dito po no, sa King of Wands, no, pinapakita pa rin po dito na magkakaroon ka ng realization sa sarili mo na feeling mo kasalanan mo, parang feeling mo ikaw yung nagpadalos-dalos, no, na magkaganyan, no. Kaya nakakaranas ka ng pang-judge, no, mula dun sa pamilya ng person mo, ha. At sa ngayon, alam mo yung sitwasyon na parang feeling mo, no, alam mo sa sarili mo na parang hindi ka tanggap ng pamilya ng person mo. Yun yung nagpapabigat ng iyong puso, yun yung bagay na nagbibigay sa iyo ng dahilan kaya ka nalulungkot, nai-stress, no, parang kung pwede lang bumalik sa dati, babalikan mo, no. At diyan po nagtatapos ang ating reading, ha, at marami pong salamat at magandang araw po, no, sa inyong lahat.